Hello, good morning. Wait, mag-share ako ng screen. Nakashare na. Hindi ko na-record yung kanina kaya ito. Panibago na lang. Hindi na ako magpakilala. Hindi ko ma-next. Bago ko simulan yung sa Kaiser na naka-design para sa mga government employees, mag-start lang ako ng konting concept tungkol dun sa Solid Financial Foundation or ito yung isa sa mga tinuturo nga dito sa IMG. So, tayo daw habang bata pa, kumbaga, nagbi-build tayo ng bahay pinansyal natin. So, parang ganun din sa finances natin na hindi naman pwedeng iniidid yung bubong. So, dito, ayan, mula baba pataas daw ang kailangan natin. Ang unang-una, dapat daw meron tayo nung sa health. And good news nga dahil si President BBM, kumbaga, binigyan niya tayo ng libre na HMO sa mga government employees. Ang ano lang dito, pagka kasi hindi na tayo employed or wala na tayo sa service, nag-resign or nag-retire na, syempre wala na yung ganong benefits. Kaya maganda na bukod sa short term, meron din tayo na tinatawag na long-term care. Kasi si Kaiser International, ang bread and butter niya po talaga is yung long-term care. So, 7 years na nag-iipon, pero yung HMO, magagamit mo kahit umabot ka pa ng 100 years old. Yun yung kagandahan niya. And next, kung meron na tayong short term and long term, ang susunod na daw doon is yung sa life protection. Kung naririnig nyo yung mga insurance, yun po yung ibig sabihin nun. Life protection or insurance, yun yung naiiwan doon sa mga family member natin if in case na mawala na tayo. So, ang computation nun is dapat daw po yung annual income natin is times 10. So, ganun po dapat yung halaga nung makukuha nung ating pamilya kung sakali na mawala na tayo. Kasunod naman nun is yung eliminate yung mga bad debts. So, yung mga utang, minsan gino-joke kasi nila pagka mga teacher daw, mahilig sa loan. Taga-loan donor nga daw yung tawag ng iba, no? Pero syempre, hindi naman natin inilalahat yun, no? And next is yung emergency funds. Sa emergency funds, dapat daw po meron tayong 3 to 6 months ng ating total na expense na naipon para if in case na magkaroon ng emergencies, di ba, meron tayong mahuhugot at hindi natin kailangan na manghiram. Next naman is yung sa investment. Sa investment naman natin is yung mga goals natin. Siyempre, iba yung tingin sa investment, no? Or sa iba, bahay, lupa, gold, yung mga stocks, mutual funds, yung mga ganon, ang investment sa education, sa pag-aaral ng anak. So, ang goal lang natin dito, kasi karamihan, inuuna yung investment. So, ang nangyayari, pagka nagkakasakit, yung pera na dapat sa isa investment o pang-retirement, nalilipat pinangbabayad para sa health. So, dapat magkakaiba-iba po yan. So, yun po yung tinuturo natin dito sa pagbibuild ng finances natin. Yan. And isa nga, yung Kaiser Long-Term Healthcare na kung saan lahat ng aspeto ng buhay natin, itong 3 Ips ng buhay, kung we die soon, may maiiwan sa family member. Kung nagkasakit, may magagamit pang pa-ospital. At kung humaba naman ang buhay, nagiging pera natin siya pang retirement. So lahat ng major financial needs natin sa health yan, sa protection, at sa investment na cover nung Kaiser Long-Term Healthcare. And ang pinagkaiba nila, yun nga, kagaya na banggit ko kanina, itong short-term benefits natin habang employed. Sa iba kasi, sa mga walang ganyang benepisyo, kumukuha sila ng personal, taon-taon ire-renew nila, taon-taon tumataas yung premium. And hanggang 60 lang yung coverage. And dito naman sa long-term healthcare, 7 years na fix, hindi nagbabago yung presyo, pero ito may return. Pag hindi nagagamit, pag healthy ka, nagiging pera mo siya pang retirement.
So isa yun sa mga malaking pinagkaiba ng short-term at itong long-term care, para siyang health savings account. And naita-transfer or naipapamana. So example ko yung sa akin, sa mother ko nung nawala siya, nalipat sa tatay. At ito lang recently nung nawala si tatay kasi wala pang next month, 1 year na nawala siya. Yung Kaiser ng tatay, yung galing kay nanay yun nalipat pa ulit sa akin. Nakuha ko yung insurance, plus nag-aantay pa ako ng maturity kasi meron pang makukuha, yung maturity benefit. So kumbaga parang halos doble-doble na, may nakuha ng insurance, nalipat pa yung HMO, tas may inaantay pang pera. So ganun yung kagandahan ng long-term healthcare. Next naman, ito na. Pag-usapan na natin yung dinassign para sa mga government institution. So ito yung National Health Shield Care. So pakilala ko muna yung company. Si Kaiser nag-start siya sa Pilipinas since 2004. And ang ating president, medical director, si Doktora Lea Uyolo, siya rin yung kumbaga, presidente ng buong HMO operations dito sa Pilipinas. So, karamihan sa mga government offices natin, Kaiser na yung provider bago pa man magkaroon ng National Health Shield Care. So, yung DOJ, Supreme Court, yung Congress, yung DAR, so mga yan po, Kaiser na po ang provider. 12,000 doctors and growing kasi marami pa pong nagpapa-accredit hanggang ngayon ng mga doctors, dentists, hospital, mga clinics. And currently, meron tayong 9 Kaiser Medical Center and growing. Ang ating pong network of providers, 24/7 ang service. May customer care, liaison officer. So, kumbaga, yung tatawagan if in case ng mga emergencies, marami po tayong contact details. At ang mga providers po natin, mga major hospital po, kasama St. Luke's, Makati Med, Cardinal Santos, kung ano yung pinakamalapit sa inyo, or even sa Davao, sa Cebu, ayan, nationwide po talaga, Zamboanga, halos sa lahat, Jensan. And kung mapapansin nyo po, si Kaiser laging connected kay IMG kasi po si IMG ang exclusive broker ni Kaiser. Okay? So ito po, yung eligibility para sa mga principal members, sa mga government employees, 18 years old up to 65 years old. Yan ang coverage natin. So, sa mga dependents naman, kasi pwede rin po nating i-enroll yung family members natin. Kung married po tayo, definitely, ang pwede nating i-enroll is una yung Mrs., Mr. natin, yan, 18 to 65 years old. Next naman is yung sa anak natin. Basta po 1 hanggang 21 years old and then living under the same roof. Ibig sabihin, kasama natin sa bahay. So pag may pamilya na, iba na, syempre hindi na. Yun lang pong anak na kasama natin sa bahay natin, 1 to 21 years old. Para naman sa mga single, syempre, ang kanilang dependent is yung parents. So, meron tayong hierarchy, parents muna, up to 65 years old. Yan. Next na doon yung mga kapatid, kuya, ate, same din yung age, 1 hanggang 21 years old. So, puntahan naman natin yung sa mga coverage. Sa preventive healthcare, yung mga consultation, yung mga check-up, kasama po yan. At ito po, sa ibang HMO, wala po nito. So, dito lang po din-assign para sa mga government employees na kahit yung mga vaccines, kasama po. Yan, yung mga tetanus toxoid. Usually po, pagka ano yan, di ba, pagka nakakagat. So, meron tayong 10,000 per member per year. Yan yung benefit natin. And then sa preventive care, ito yung pinakamahalaga kasi kumbaga para maaga pa lang na-detect
kung meron ba tayong sakit na kailangang i-address. So, kasama dito sa APE or Annual Physical Exam, yung CBC, Complete Blood Count, urinalysis, fecalysis, ine-x-ray din po, required po yan. Also, pag 40 years old and above na po, kailangan na po ini-ECG. So, para po yan sa heart natin. Sa mga kababaihan naman po, pap smear. Kasi po, mahalaga para po ma-detect. Pag pinapap smear, yung ano po yan pagkababae kasi prone tayo sa ovarian cyst. So, iyan po, early detection po yan. What else? Inpatient, ibig sabihin naman po ng inpatient care pag nako-confine or kailangang ma-hospital, i-admit. So, sa hospitalization, semi-private room po tayo at ang maximum benefit limit is 75,000 per illness. So, per illness po yun. Kunyari po, unang hospitalization na-confine dahil high blood. Sabihin natin, same year na hospital ulit, na-confine naman siya dahil pneumonia. So, ibang limit po ulit yon per illness ang coverage natin. And syempre, pag naka-confine yung mga medicine, yung mga IV na ginagamit, kasama rin po yan sa hospital service, kasama yung nagkikimo, dialysis, ICU, radiotherapy, lahat po yan covered din natin. Pag laparoscopic surgery naman, 50,000 member per year. Included na po doon yung mga hospital bills and professional fees. At ayan po, syempre, hindi naman, siguro yung iba, hindi naman natin alam kung ano yung mga medical terms na yan. Pero yan po, meron din tayo mga iba't ibang benefit pa na covered din ni Kaiser during inpatient natin. Yan. So, medyo marami po siya. Ito po, kahit yung physical therapy, sa iba pong HMO, hindi po to kina-cover. Pero sa atin po, meron tayong 10 sessions. And di ano ko lang po dito, nakalagay pre- and postnatal care once a month only. So, yun sa mga check-up lang po. Yung sa panganganak po, hindi po yan cover ni Kaiser. Bakit po? Kasi yung panganganak, hindi po siya illness o sakit. No? So, ang kino-cover lang syempre yung mga sakit. Yan. Pero at least, meron tayong once a month na check-up, pre- and postnatal care. During OPD naman na tinatawag o yung outpatient, yan, kasi karamihan pagka nagpapa-check up, 'di ba? O okay, bibigyan ka ng reseta ng doktor para magpa-laboratory, either sa dugo man 'yan or sa ihi. Yung iba may iba pang mga i-request na test, cover po 'yon. Pati po yung treatment sa ENT, cover din po natin 'yan. Ang emergency care, 'yan. Kasi ang emergency care considered po 'yan as outpatient. So, kunyari, tinakbo, emergency, kunyari nasugatan, may nakabuka na sugat, kailangan tahiin, or lalagyan ng cast, napilay, mga ganon, cover din po natin yon. Or may mga kailangang ikabit, suweruhan, di ba? Ganon yung common naman na ginagawa pagka sa mga emergency cases. If in any case na naitakbo tayo sa hospital na hindi accredited ni Kaiser, 80% ng total hospital bills natin is ire-reimburse ni Kaiser. If in case lang po na hindi accredited yung natakbuhan kasi nga, kunyari emergency talaga, kumbaga syempre pagka ganyan, ang tendency, kung saan yung pinakamalapit, yun yung pupuntahan natin. Next, sa mga non-accredited hospitals, kasi may mga lugar na talagang walang accredited na hospital. May mga ganun po, siguro liblib na lugar. Pagka ganun po, 100% ang nai-reimburse. Sa dental care naman, syempre yung mga common na ginagawa, kiniklining, 'di ba? Binubunutan ng ngipin, cover din yung temporary filling o temporary na pasta as needed. Pero dito ang maganda, yung perm pasta o permanent pasta kasama po. Up to 2.
So, ayan. Sa ibang HMO po, wala po ito. Ito po, yung benefit na to for principal members only. So, kung may i-enroll po tayo na dependent, sa kanila po walang ganun. And iba rin po yung presyo ng dependent versus dun sa principal natin na 7,000 only. Ito rin, sa iba wala pong ganito. Ang financial care assistance po for principal lang din. Kung mawala tayo, may 10,000 na marireceive yung ating dependent, yung family natin. Kung by accident yung pagkawala, may 20,000 na marireceive. And see for example, nagkaroon ng aksidente, naging PWD or may mga pinutol, pag nawala yung both hands, 10,000 coverage, isa sa paa, or nabulag, meron din po siyang mga katumbas na nakukuha natin or financial assistance. So, ulitin ko po, for principal members only, pero syempre may condition siya or may mga exclusions. Ang ibig sabihin lang po nito, for example, nakalagay dito, shall not have been provoked by the member. Mag-example tayo, o kunyari po, election, tapos isa po kayo dun sa mga, yung nasa presinto, ano bang tawag, yung watcher or kung ano man po. Tapos, kumbaga, kayo po yung nag-initiate ng gulo, nagkasakitan, hanggang may na-deaths or naging PWD. Pero kung mapatunayan na kayo po yung nag-initiate, syempre wala pong makukuhang financial assistance. Pero kung halimbawa na wala naman po kayong kinalaman, may nag-away lang, may nagbarilan, ganyan. Tapos kayo yung tinamaan, kahit wala kayong alam dun sa nangyayari, yon syempre, definitely, makukuha yung financial assistance na yan. Sa mga lugar na malalayo, usually po, hindi kasama yung financial care assistance kasi po dito, mahirap daw pong ma-detect yung mga tao kasi ano siya, kumbaga isang tao, dalawa yung birth certificate. So may mga ganun po dito, mga missing identity or hindi maano, hindi nila matukoy sa mga lugar po na ito. Yan. Ibig sabihin po na integrated si PhilHealth kay Kaiser, usually po kasi pag nako-confine, ang unang hinihingi is kung PhilHealth member ka ba kasi may discount. So definitely kung wala kang PhilHealth, wala kang discount. Yung dapat na made-discount mo kay PhilHealth, isho-shoulder mo yon. Kumbaga, walang i-less or hindi yan sasagutin ni Kaiser. Kasi una, PhilHealth muna. Next, yung HMO. So, ang ano lang dito, ang simpleng paliwanag is kung wala kang PhilHealth, walang discount. Yun lang siya. Sa mga pre-existing condition, good thing din dito, cover na rin po lahat. Kasi sa ibang HMO po, at least 1 year na nakahulog bago mako-cover. So ito po, automatic, pagka na-approve na yung application natin, ano na po, ah cover lahat ng pre-existing. Ang ibig sabihin ng pre-existing na sakit, yung sakit na yan, dati nang nasa katawan mo, pero late mo na lang na nalaman. For example, yung high blood ka na pala, o may diabetic, ayan, o kaya may migraine, arthritis, yan yung mga common na pre-existing na sakit. Pag sinabi naman po na dreaded disease, ito yung mga sakit na kailangan ng mahabang gamutan. Halimbawa, nagdadialysis, 'di ba? Pag may kidney problem, kunyari nagdadialysis na or kahit ano pa mga basta sakit, nagte-therapy, yan. Ang coverage po natin dun sa annual mode na 7,000 is maximum benefit limit yung 75,000 per illness per year. At ang coverage natin dun sa room is yung semi-private is up to 800 pesos. Yung mga access sa major hospital, kagaya na banggit ko kanina, ito po yung mga major hospitals. Ano po tayo dyan? Accredited. Ito naman, pag nagpa-process na tayo nung sa application, pina-franchise po kasi siya. Madali naman po sa process, i-guide ko po kayo. Ito naman yung sample ng computation.
ng long-term healthcare. Kasi nabanggit ko po kanina, di ba, yung difference ng long-term at ng short-term. So, kung mapapansin niyo po, mayroong nakalagay na maturity value kasi ito, pag po, kagaya na banggit ko kanina, pagka hindi nagagamit, naiipon. So, for example, yung sa annual na 26,000, kasi dito pwedeng may semi-annual, quarterly, monthly, or spot cash. 7 years ka na nag-ipon, 13 years na mag-aantay, pagdating ng maturity sa ika-20th year, nagiging good as cash. Kung gusto mong kunin lahat, parang naipon mo pang retirement, pwede. Kung gusto mong kalahati lang, para at least yung natira, magamit mo pang medical, pang check-up, kung ma-hospital man, meron pa. So, yun yung kagandahan nung dito sa long-term care. And shinare ko na din, gusto kong ipakita kasi sa inyo na yung dinesign talaga ni Kaiser para sa mga government employees, kung mapapansin ninyo, ito, sa short term to, na hindi pang-government. Tingnan niyo po, ang annual premium niya is 11,000. Samantalang yun sa government na nakadesign yung National Health Shield, 7,000 lang ang premium. At tingnan niyo po, yung limit, 55,000 lang. Samantalang yun dun po sa atin, sa Health Shield, 75K. So, malaki po yung ma, malaki yung kaibahan, 20,000 yung difference, no? So, ayun po yung pinagkaiba nila. Kaya maganda po talaga tong Health Shield na designed for government employees. Mas mahal pa pagka kasama yung mga major hospitals. Yan po ang pinagkaiba. Including sa family rates, kasi kung interested kayo na i-enroll din yung mga dependent, tingnan nyo po, 21,000 ang may isang dependent. Samantalang dun sa Kaiser Health Shield, 7K kayo, yung principal. Pag i-enroll ang dependent, 10,500. So magkano lang yun? 17,500 may isang dependent. Samantalang ito, 21,000 na. So gusto ko lang makita ninyo yung difference. So talagang si Kaiser, nag-design siya na good for our government institutions. So para at least makita nyo yung kaibahan niya. Ito, pagkasama pa yung mga ah, major hospitals, mas mahal, 32. So ayan, sa process ng application, madali lang naman po yan, i-discuss ko na po sa inyo. And kung ano yung mga accredited na clinics dito sa, example tayo sa San Mateo, marami po tayong mga accredited. Ako po, dito ako sa Klinika Natividad, nagpapa-cleaning. Yan. Ito po, ang mga accredited natin. St. Matthew's, Medical City Clinic, pati ano, sa San Mateo Medical Center, accredited din po tayo. So, marami tayo yan. HJR, Lung Center. Marami tayong mga accredited na clinic dito at ospital. St. Matthew's Hospital accredited. So yan yung mga ilan lamang sa kasama natin, ka-partners. And kung meron man na gusto tayong ipadagdag na para magpa-accredit sila sa atin, pwede silang magpa-accredit sa Kaiser. So yun lang. Thank you.